Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Annabel Domingo. Sabi niya, Ders, dapat lang talaga na wag nang pakawalan ni Paolo si Kim dahil pag nawala si Kim sa kanya, iyak siya sigurado. Dahil wala na siya makikita na katulad ni Kim na maalaga at mapagmahal. Siya na rin ang nagsabi na maraming nagmamahal kay Kim at maraming nag-aabang. Agree po ako sa sinabi ninyo, Ginang Annabel Domingo. Si Kim Chu po mga kakimpaw, pag nawala siya kay Paula Avellino, siguradong iiyak siya, baka mabaliw pa nga po siya kasi si Kim talaga, pag nagmahal po siya mga kakimpaw, binubuhos niya po yung 100% na pagmamahal niya. Kasi ang katuwiran po niya, pag nawala itong lalaking to sa kanya, sa kabila ng mga ginagawa kong pagmamahal, at least hindi daw po siya nagkulang. At least pinigay niya daw po yung lahat. Grabe kasing magbigay si Kim Chu ng pagmamahal, ng pag-aalaga, 'di ba? And syempre ng sweetness. Bini-baby niya talaga, 'di ba? Nakita naman po natin yung mga BTS ni Kim and Paula Avellino. Talagang alagang-alaga niya si Paula Avellino to the point na siya pa po yung nagpapainom ng gamot kay Paulo, siya yung nagtatakal, 'di ba? Mga kakimpaw, ang sweet ni Chinita Princess. Gantong ng ugali ng isang babae ang hinahanap po ng isang lalaki. Kaya si Paula wala na po siyang hahanapin pang iba dahil lahat na kay Chinita Princess na mga kakimpaw. At tama po kayo dyan, maraming nag-aabang kay Chinita Princess mga kakimpaw. Kasi bukod sa maalaga, mabait, humble, maganda at super sexy na. Alam po yan ni Paula Avellino, kaya nga todo bakod siya kay Chinita Princess, 'di ba? Tapos ayaw niya pang mawalay si Kim Chu sa kanyang piling kahit saglit lang. Super mahal niya talaga at piling ko naman hindi gagawin ni Paula Avellino na iwanan ang isang Chinita Princess. So maraming salamat sa komento ginang Annabel Domingo. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment mula naman po kay Luton Home Hunter. Sabi niya, Miss Grace, good eve. May nabasa akong magkasama ang Kimpaw. Natural na yan sa kanilang dalawa at dapat lang naman na magkasama na talaga sila. Mag-asawa na nga sila eh. Sino pa ba nga asahan natin na maging kasama ni Kim? Kung hindi si Paulo at yan naman ang gusto natin na magsasama na sila at delikado buhay ni Kim. Buti na lang at andyan si Paulo na maasahang tunay at kami ay tuwang-tuwa na magkasama kayo palagi. Kahit saan. Kung pwede nga lang sana nakakadena yang si Kim sa baywang ni Paulo para safe lang si Kimi. Kim Pao forever, God bless us all, take care always. Natawa naman po ako sa kadena si Chinita Princess sa katawan ng isang Paulo Avellino. Talaga naman pong love niya si Chinita Princess at ayaw niya po na mapahamak po siya. Actually, agree naman po ako doon mga kakimpaw. Iniisip niyo lamang po yung kapakanan, yung kaligtasan ng isang Chinita Princess pagkasama po si Paula Avellino at pagkapiling niya si Paulo. Huwag kayong mag-alala mga kakimpaw at alam naman natin kung gaano po ginagawa ni Paula Avellino yung kanyang best para mapangalagaan si Chinita Princess. Ganyan niya po kamahal yan. Give and take relationship, meron si Kim and Paula Avellino. So maraming salamat sa mga komento po ninyo. God bless at mag-iingat po kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Lunes. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa komento po ng isang netizen tungkol dito sa acting ni Paula Avellino sa Di Alibay. Sabi po ni Ma'am Victoria, isang ganap na aktor talagang atake ni Paula Avellino sa Di Alibay. Ang galing sobra. Ramdam mo lahat ng emosyon gusto niyang ipakita. Nilamon na siya ng karakter niyang si Vincent. Nuknukan ng husay. Pwedeng ilaban sa Emmy's Best Actor. Mano ko yan. Grabe naman yon. Talagang ang dami pong nagugustuhan ang mga acting po ni Kim, ganun din po ni Paula Avellino.
Best Actor and Best Actress nga ang sabi po nila. For sure, may award po yan si Kim and Paula Avellino kasi talagang pinaghusayan po nila, ginawa nila yung very best nila para lang po mapaganda lalo ang The Alibay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong good news para po sa mga fans and syempre kay Chinita Princess and lalo na po sa mga taong nag-aalala po sa kaligtasan ni Kim Chiu. Diba nung nakaraan po na ibalita natin yung tungkol sa isang tao na nagbabanta sa buhay ni Chinita Princess. Kinalampag po natin ang kinalampag ang management na sana aksyonan. Magbigay ng statement para dito, para hindi na po mapamarisan kasi nga naman buhay po ang tinataya dito. And syempre si Kim Chiu yan, hindi pwede hindi pwede ang pagbantaan ng buhay. Dapat lang talagang makasuhan mga kakimpaw. Ngayon, thanks God, naglabas po ng statement ang Star Magic mga kakimpaw tungkol dyan sa pagbabanta po sa buhay ni Kim Chiu. Ang sabi nila dito, statement on the threat to Kim Chiu. Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists. This act have serious and damaging consequences and we will take legal action if necessary. So ito po ang inaantay mga kakimpaw ng lahat. At meron nga po silang inilabas dito na ito palang si Carl Ocson ay taga Toronto. Grabe mga kakimpaw. Ito po yung kanyang info. November 4, 2025. Taga Toronto po mga kakimpaw. Ayan yung kompletong address niya. And sabi nga dito, padaliin natin ang legal action na yan. Plug him to Toronto Police. He was about to get evicted by his landlord by end of the month. So better make the necessary move now. So maraming salamat po sa management ni Chinita Princess dahil finally na-actionan nyo na po itong matagal naming inilalapit at idinudulog sa inyo. Nawala po kahit papaano yung aming takot at pag-aalala kay Chinita Princess, lalo't higit ay natukoy nyo na po kung sino ba itong tao na nasa likod ng mga pagbabanta laban kay Chinita Princess. Taga Toronto naman kasi pala mga kakimpaw. Kaya ang lakas ng loob magbanta. Pero syempre, kahit na ang layo mo dito sa ating bansa or dito sa Pilipinas, wala kang karapatan na manakot or magbanta sa buhay ng ibang tao, 'di ba? Kaya nararapat lamang po na bigyan ito ng parusa. At ito nga po ang babala, papalayasin po siya ng kanyang landlord doon po sa kanyang inuupahan na tirahan. So kulang pa yan, ulitin niya pa ulit yung kanyang pagbabanta at hindi lang ito ang matitikman niya sa management ni Chinita Princess. So anong say niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.